Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Andito na naman po tayo at pag-usapan po natin itong bagong information na nasabi ni Senator Marcolita dyan po sa Net25. At especially po dito sa pagbago ng rules ng impeachment, pakinggan po natin si Senator Marcolita kung paano po niya basagin na maling-mali po ito. Pakinggan po natin mga kababayan. Sige po, sir. Ang kulay natin ay kulay bandila lang at lahat ng sinasagisag ng kulay na yan. Tama. Ano lang, no? Malungkot ngayon dito, Sen. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. Di ba? At saka Huwag ka na lumayo, Nelson. Opo. May kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, ano? Pwede, mangiba pala bilang, 22. Dapat talaga kayong final na bilang ngayon. Doon sa bilang lang, hindi na Hindi ba kayo magkasundo, eh, no? Dahil lamang sa politika. Yun, Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Correct. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita Tama post kayo. ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat doon of all its members. Yeah. Sabi niya, no? Ng lahat ng So miyembro may binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes kasi po. doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. sa post, hindi sinabi kang 24 dyan. Sinabi lang of all its members. Parang kilala ko yung nagsabi nyo na na-repost ko nga po yun eh. Para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. Ilan ang senador? Magsimula ka doon. Kasi yung Section 1, the Senate. At saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Kasi kaya niya sinasabi yun, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Dito merong kulay pink. Merong kulay berde. Merong kulay pinagsama na pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay nagtatago sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Diba? Sa mga tweet, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. O ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, ilan ang quorum base sa 22? 22 divided by 2 plus 1. Ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Kaya 12 kami kanya, legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito
malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti nila mo, naturuan ako kahapon na wag na ma-stress yan eh. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. I-stress mo talaga Oo yun po, naku, ang dami talaga. Ma-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po ang- ano ko eh. may mga May mga gabay tayo na... gabay na at may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, wag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh. Ika nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Ayun na nga. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oo. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Diba? Nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, ganun, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tinignan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi. Bakit hindi ka ma-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang ideya. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako naman, nanahimik na lang ako, dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Oho. Talaga po mga kababayan, kahit alam na po na mali, ay talagang isinasalaksak po talaga sa atin. Sana naman po ay wag natin itong tanggapin. Mali po eh. Bakit? Mismong alam nila. Kaya nga po, anong panawagan nila mga kababayan? Mag-resign si Senate President Alan Cayetano. Dahil alam nila na si Senate President Alan Cayetano ang presidente ng Senado. Di ba? Pero tingnan mo ginagawa nila. Kasi back po sila ng Malacanang, back sila daw ng House, back sila ng mga media, ng mga dilawan, at ng lahat sila na po nagsama-sama na. Pero para sa atin po, taong bayan, huwag natin tanggapin ito kasi binabali na po talaga harap-harapan sa atin. Kasi kung parang binabali po nila purposely para po magkasya doon sa gusto nilang mangyari. 'Di ba? Na gusto nila, hawak nila ang Senado. Kasi hawak na nila ang House, pag nahawak na nila ang Senado, lahat na lang nila magagawa. Paano na tayo? Na ayaw nating bumali ng batas. 'Di ba? So gagawin po nila 'yan. Ngayon mga kababayan, itong mga ginagawa nila ay meron po itong mga purpose. Hindi matuloy ang investigasyon ng flood control. At para hindi ilabas ang tunay na culprit, ang tunay na mastermind, ang tunay na magnanakaw. Although parang alam na natin kung sino sila. Ngayon mga kababayan, tingnan mo, si Martin Romualdez matagal nang meron niyang kaso kuno. Pero sinong ikinulong? Si Senator Jinggoy. Why? Bawas ng senador yun, di ba? Hinabol-habol nila si Senator Bato. Bawas na naman ng panibagong ng senator yun, di ba? Kasi nga po, ganyan ginagawa nila. So, wala na po sa lugar. Kasi babaliin nila, pipilipitin nila para magkasya sa gusto nilang mangyari. Makuha ang Senado, makuha ang House, sa kanila na lahat, sila na lang lahat. Yung legislative, executive, nagsama na po yan. Dahil nga po lamang sa politics, dahil lamang po sa ayaw talaga nilang umalis sa pwesto. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, totoo. At matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung
Ito ba yung pinagbuwisan Diba? ko Ito ng ba yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito opo, na tama. hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Di ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oo. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika pata sa news na mag-schedule yun ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Yun na nga. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group. Wala man lang. Sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat. Wala po eh. Dalawa yatang institusyon nagpatunay. Yung isa, yung PNP, kalimutan ko ng ano niya, na wala naman daw namumonitor. Pero si Matibag meron. Oh. Opo. Na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting may sapat na ebidensya. Opo. Oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nga, nagpalitrato. Oho. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Kala ko, libigyan ng mga bayarin na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Oho. Sa araw Nagkaroon ng na kasarin lang. kalayan. Kalayan. Oho. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oho. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Oho. Yun nga. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Teka lang, ituloy ko lang. Bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang Okay. kiniklaim po ngayon ng isang Yan. faksyon, kami ang kinilala ng Malacanang eh. Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Ayan ang Yung Korte korte. Suprema, Kailan ang pa dapat kaya? na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Kita Hindi nyo sapat na. yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Oho. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubilin na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. Oho. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Oho. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senator Soto, Oho. Senator Migs. Diyos ko po, sila na naman. Nakakasawa na po ito. Sila na po yun. Di ba? Noon pa. Sila na naman ang nagngangawa, nag-iingay because sila na naman po. Gusto na naman sila na naman ang bida. Hindi ba tayo nagsasawa sa kanila? Nung nandyan sila, wala silang ginawa para sa ating bansa. Tapos sila na naman ngayon. Okay, matatalino kayo, magagaling kayo. Pero nasaan yung katalinuhan ninyo, yung kagalingan ninyo? Sinong umunlad? Kayo lang. Ang bansang Pilipinas. Umunlad ba? Under ninyo? Kayo na naman ang nandyan eh. Kayo na naman ang banat ng banat eh. Tira ng tira eh. Under sa inyo, mga sirs, Kuko, Drilon, o kung sino man yung mga legal minds na yan, under ninyo,
walang nangyari sa ating bansa. Iisa lang ang presidenteng nakapagpaayos ng ating bansa, si Presidente Duterte. Kaya kayo, nakakasawa na po kayo. Kumbaga sa ulam, kayo na lang inuulam sa ilang dekada na. Nakakasuka na. Sukang-suka na po kami sa inyo, mga dilawan kayo. Sa totoo lang. Si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Sa pa yan. Oo. Sa Diba? tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na Diba? Yung Senate apat o President, limang dating limang Senate. dating Opo. Senate President. Titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang kumikilala Ilang ulit sila naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oo. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon, pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, Oho. dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oo. Pero yung tunay na layunin, no, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes, kahit yes po. 12 lang. Yun nga Opo, po. oo. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal Sa standing. mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po eh. Hindi nga. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oho. nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. Oho. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Yan, stress. Oh. Ano na bang nangyari sa Senado? Oho. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, Oho. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malamang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Gano'n. Oo. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa na tulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, ayun. no? Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Oo. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. legal- Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan. Oo. So, ano, Malawak ang epekto nito. oh. the court Yan. decided Ayun. to, Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. So, yung problema dyan, ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamain. Yung Yan, aming na paglalakad para na- baga pinangungunahan namin kayo. Hindi Wala naman po. po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandiyan ang Korte Opo, Suprema. opo. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang Andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa Nandiyan na na po tayo sila. doon, di ba? Oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, kay Tagulan, kay El Nino, kay La Nina, Oo.
nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, Oo. nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oo. na batas, yun ay desisyonan. Ayun, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Ay, nako. Siguro, maraming gustong maging Chief Justice. Baka sila nagpapagalingan. Hula ko lang po yun. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oo. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Diba? Chief Justice Yung kasalukuyang Gismundo. ano ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama ko yan, sa senyor. 10. Oo. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Sir, naghahangad din naman maging Chief Kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Maging punong maestrado. Oo. ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Marcos, si Bongbong. Diba? Napapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng ano, ng desisyon, ano? Baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oo. pagdesisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung Baka masamain nung Di ba? appointing authority nga naman. sinasabi ko ito, totoo lang ito. Kino-open ko yung posibilidad na Oh. kaya nagtatagal. Oo. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte Ayun na nga. ay legal at Diba? matuwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa hanggang ngayon. Halos higit na 1 taon na yon. Yeah. Kung halimbawa, Jen, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yung ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oo. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. O, ayan. Di ba? Oo. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na president yun, yun eh. magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali. So yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganun. Ayun. O, So, hindi na si senator magtatago, meaning to say, madadagdagan na naman yung kalaban nilang senador. Pinatanggal na nga nila Di ba? Ganyan ang tinatrato nila di ba? Walang hiya, di ba? magdidesisyon ka ba ng ganun? Sa sitwasyon ano, baka nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng ganun. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. Magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga tuwid, tingnan mo, pati yung petisyon ni Senator Bato, di ba rin? Oo nga, no? Wala. Balikan mo yung pagdidesisyon sa, nagkaroon din ng petisyon tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun. Nasaan oo. pa? Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan Oo. pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito yun 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad Yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for Isasubmit yan for decision. decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa iyo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y no? magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito Oho. ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan, oo. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, Oho. humingi ng TRO, na huwag silang Huwag silang umakto. huwag silang umakto Yan, oh. sa kanilang posturing
na sila na ngayon ang parang SP President, nandito pa naman ako, sabi niya, na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yun ang pinaka-gist ng petisyon. Petition. At kung halimbawa, nanaisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun, Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa ganoon ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay si Alan. SP Alan. Yeah. Para sa ganoon umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya kamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. So, pagkatapos pagkokomentan yung kabila. Babalik ako sa tanong nyo. Kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang eh. June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Hindi na yun. Maring yun ang gawin. Oo. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad eh. Meron pang nakaamba na impeachment. Ayun pa nga. proceedings. Diba? By June 18 yata, pre-trial conference na raw. Hindi natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, sinasabi dyan, the Senate President shall preside. Yes. Ayan, Binago nila Sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente, Kasi pag ang subject ng impeachment, ang presidente, ang magpipreside, Chief Justice. Chief Justice. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So kung ito'y Vice President, Senate President Senate dapat. President. Aha. O yung Senate President sa amin, ay si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, nagawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang Hindi elect nga. nila, Pro tempore. President pro tempore. Acting. Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nagmotion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oo nga, no? At saka meron pang nabalitaan sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat din. Hindi, bakit mali? 'Di ba? Sabi po nila, pwede raw mamili na lang kung sinong mag-preside. So, imbis na dapat ay yung Senate President, gusto nila mamili na lang, baguhin na lang yung rules at mamili na lang kung sinong gustong kunin. Kita nyo na yan? Ang dami po nilang pinalalabas dyan. At meron pa silang sinasabi na hindi na raw, parang kumbagang gusto nilang hindi nila sinasabi eksakto, parang gusto na rin nilang pati yung, di ba 16 to convict, mahihirapan sila. Dahil alam nila yan, meron na naman silang parang ginagawa-gawa na naman na parang babaan na naman yung magkukonvict imbis na 16. Hindi mo, pakinggan mo, yun na naman ang dadala-dalahin dyan. Tapos ikakalat na naman ng media dyan. Huwag nating tanggapin yan. Dami na nilang binaluktot na batas eh. Tapos dito, magtatanggal sila ng Vice President na wala naman talagang kasalanan. Ang kasalanan lang niya, hindi siya kayang talunin ng mga hinayupak na hayok sa kapangyarihan at sa malita na puno ng pera. Yun lamang po. Ang kasalanan ni BP Sara, hindi siya nakikisama sa katarantaduhan nila. Hindi siya nakikisama sa korupsyon. Hindi siya nakikisama sa mga pagbali-bali ng batas. Yun po ang tunay na kasalanan para sa kanila na ginawa ni BP Sara. Wala pong ginawang mali si BP Sara. Ang Duterte po talaga, wala po sa lahi nila, sa dugo nila, ang magnanakaw. As evidenced by yung kanilang lugar, yung pera nila ay ibinubuhas sa lugar nila. Tingnan po ninyo yung mga mayors ninyo. Tingnan din po ninyo yung inyong lugar, kung kasing ganda ng Davao City. Yan po ay ebidensya na kapag ang leaders ay hindi corrupt, nakikita po yan sa lugar ninyo. Ngayon, kung hindi nyo makita yan, baka yung mayor ninyo, at hindi naman lahat, ay corrupt talaga.
Tingnan mo ang bansa natin. Dahil sa ang daming corrupt, tingnan mo nangyayari sa atin. Ganun naman talaga eh. Pag corrupt ang leaders, pati yung bansa ay talagang bumabagsak. Ang kalagayan ng bansa, pati kalagayan ng mamamayang Filipino. Sa ngayon lang po talaga, binabraso tayo. Ginagamit yung mga institusyon na dapat ano naman talaga, equal naman sana. Nagpapagamit naman sila siguro, at siguro lang naman, dahil sa malita nga. Ano ang gusto, either may kaso sila, tinatakot sila, or dahil may malita sila. Mayroon pong dahilan other than pagsiservisyo sa tao. So, nandyan po sila. Hindi po sila para sa atin. Ulit-ulitin natin yan. Kasi kung sila para sa atin, lalaban po sila katulad ng paglaban ng 18 brave ex-soldiers. Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat the Senate President ang patay yung presiding officer? Hindi, okay na yun. Na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Tingnan mo ito. Tingnan ito. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga. Ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. Tingnan po ninyo, bakit mali ito? Bakit mali? Sabog ka na naman or basag na naman yung kalokohan ninyo dyan, Sherwin Gatchalian. Nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Bakit? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules? Di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Opo. Palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga 12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mo 13, Halimbawa, hindi rin valid. Bakit po? Yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Di. Bakit ka? Hindi, ako nakikita ko lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito eh. Saan nga dito? Nakikita ko nga lang po dahil nandun. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko sa ba? inyo. Kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal So, yun dahil 12 lang sila. So, ngayon, sabihin, Ipalagay palagay na natin. natin, sige wag lang 13, 15 sila limbawa para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas, Sen. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Ano po ang dahilan ba talaga? Di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. Okay. ng Senado as a legislative body. Ang nagbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun. Yung mga akto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa yung impeachment court dapat ang magbago ng kanyang sariling tungkulin. Ayun. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Kuha nyo. Mga mang-aagaw ng pwesto. Tira kasi kayo ng tira. Ngayon nalalaman na naman nila, katulad nung sinabi nila magkakaroon ng panibagong hearing sa Blue Ribbon na kasama yung 18X plus 14, biglang, ito ang gagawin natin. Mayroong threat sa Senado. Ngayon narinig na naman nila yan. Oo nga binago natin ito. Dapat nagpatawag tayo ng yung pinatawag kasi dapat impeachment court pala ang magbago sa kung ano man ang dapat ninyong baguhin dyan sa impeachment rules. Ayan, tira kasi ng tira. Atat na atat kasi kayong umakto na akala ninyo alam nyong ginagawa nyo. Ayan na naman. Ano na naman? Basag ka na naman. Not only yung inyong pinagmamalaki na 12 kayo dahil kayo ang kaya nga po hindi nila hindi sila makapag-elect ng Senate President, di ba?
Kaya nga sinasabi nila na mag-resign si Senate President Alan Cayetano. Kasi alam nila na si Senate President naman talaga, kaya lang binabak-upan nga sila ng mga na kung sino-sino, pati na itong Malacanang. Di ba? So, ba't ka nakikialam dyan, Malacanang? So, wala na tayong 3 branches bala, 2 na lang. Kasi ang House, ang Senate, at itong legislative, ang legislative at itong executive, gano'n na sila eh. Kita nyo na ang nangyayari sa ating bansa. Ano naman nilang gagawin dito? Nung nalaman nila, ayun nga nagkamali na naman tayo. Hindi tayo nagpatawag. Di ba? Bago tayo nagbago ng ng impeachment rule. Nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ano ha? Oo. Ayan, oo. Di ba? Meron ng impeachment court eh. Yes po. Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Babaguhin pa lang, ano? Pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. May problema din, di ba? Sino ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang nagba- gumawa Ang ng damit. pagbabago. Oo, Ayan. napansin na ninyo. Yun nga pala. Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon, ano? Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Banat kasi ng banat eh. Atat na maging... Naku, ang hari dito. Tira ng tira. Gatsal yan. Mawa ka naman. Kilalang kilala na yung gatsal yan dito. Yes, tatakbo sila. Diyan sa mga lokal-lokal. Pagdating sa national, we will remember. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kanya, itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Eh sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang mag-hain na ng petisyon sa Korte Supreme. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Sen, di ba? Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa sirkumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo nga. is centered on is of transcendental importance. Oho. So, we will dispose this case on the merits. Ayun. Yan. Kasi kung Titingnan tama niya naman- ngayon yun. Oo nga naman. No. O, Kasi sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. O, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. natapos sana O, problema. kapag, no? kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. Ayan, yung sitwasyon. madali. Pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oo. Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oo. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At pinapektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis na, sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Wala, Hindi dinidiscuss lang natin. itong Sinasabi bagay na- lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oo. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ng panahon nila. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis pa nga ng buhay. yun, O, pahabain mo yung ano mo. Tama yung umpisa mo. Pahabain mo nga yan para... Naubusan ako, boses. Pahabain mo yun, Jen. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sabi natin, pag Yung umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. ano binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi Yeah. ginugunita natin ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. Bilang mamamayan, Hindi tama po. na hangga sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag
ng mga iba't ibang uri ng bayani Yes. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Yan. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero, para sa ganun ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon. At ibang pangailangan. Iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Mayroong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng Dahil pagkakataon. sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, Tama. ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo napit ng institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po yung ito. pagsisimula natin, kaya natin binuksan ang pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganoon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. Yeah. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon, Nelson? Kailangan, pagka tinawagan, tumindig, di ba? Opo. Kailangan sagutin ng panawagan. Yeah. Kasi Sa lalong madaling Sa panahon. lalong madaling Madaling panahon. Para wag na pong lumawak itong problema ito. At huwag nang hintayin ng Nobyembre. Yan. Oh, ano pa ang ating mga mainit na issue ngayon, Nelson? Ang sinasabi ni Nelson. Eh, May special session daw si Nelson. Special. Oo nga pala, Sen. Marami kasi nagtatanong. Hindi, kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Eh, sabi, tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang, Sen, eh. Yung Webes, akala nila meron kayong ipatatawag na Hindi, pagdinig iba ng naman Blue yun. Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Ang Yes, sinasabi yun niya, nga po. yung special session. Oho. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Eh, nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ah, gano'n. O, parang naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Eh talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Eh paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Eh, ba't sila lang ang may intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. no? Opo. ISAP, at saka intelligence ISAP, report ng at PNP. saka yung advisor ng national security. Di Opo. ba? Eh wala, puro NBI ang binabanggit eh. Eh, di ba, ang NBI nga lumusob sa amin nung May 11 eh. Di ba? Di ba? May 13. Paano ngayon yan? Eh, sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Tututok. Ayun, siguro. Sabi nila, meron daw threat. Sinong nagbalita noon? Ang NBI. O hindi ba? NBI nga yung lumusob sa kanila noon. Baka sila na naman ang threat. Di ba? Ay, naku. Totoo, Abang, hindi. may Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Oho. O, sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat, eh, no? So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Ayan nga mga kababayan. Talagang ginagawa nila ang lahat ng paraan. Biro mo, hoy, kayo dyan. Senate ng Pilipinas yan. Senate ng taong bayan yan. Bakit nyo pinipigilan? Bakit kung ano-anong dahilan sinasabi ninyo para hindi matuloy yung Blue Ribbon? Pagdinig sa Blue Ribbon. Hindi naman yata kayo halatang halata dyan na meron kayong gustong wag malaman ng taong bayan. The more kasi na tinatago ninyo, the more kasi na pinagtatakpan ninyo, di ba? Ay the more nagiging curious ang taong bayan. Anong pinagtatakpan ninyo? Bakit kung ano-anong ginagawa ninyo para lang hindi, di ba, matuloy ang pagdinig? At para lang hindi matuloy yung mga sasabihin ng mga ex-soldiers, yung 18 plus mayroong 14 plus mayroong pang 7. So, ano ang itinatago ninyo? Bakit ginagamit ninyo yung lintek na power na ibinigay sa inyo ng taong bayan para hindi maibigay sa taong bayan ang katotohanan? Sino ang magnanakaw sa gobyerno?
Hindi nyo pera yan. Yung ginagastos ninyo, yung mga barbed wire ninyo, yung lahat ng ginagawa ninyo, hindi nyo pera ang ginagastos yan. Pera ng mamamayan yan. Ang yayabang ninyo na hindi nyo naman pera ang ginagastos nyo. Diba? Ang lalakas ng loob nyo kasi nasa pwesto pa kayo. Mali-mali naman or hindi naman tama. Gusto naming marinig yung 18 ex-soldiers plus 14 plus 7. Gusto na naming malaman kung sinong nagnakaw ng more than 1 trillion in 3 years. Hindi nyo kami paikot-ikutan na habang pinipigil ninyo yan, lalong magdududa na kayo ay protektor ng mga magnanakaw. Naisip nyo ba yan? Mga gunggong kayo, lahat po ng mga nagpuprotect. Kasi parang ganyan lumalabas sa biro mo, ilang beses nyo nang hinaharang yan, magmula pa kay Lacson. Di ba? Ayaw. Siguro naniniwala talaga kayong alam talaga ng 18 ex-soldiers plus 14 plus 7 kung sino ang tumatanggap ng pera. Takot kayo. Yan lang yan. Kaya sinisiraan ninyo, takot kayo. Habang kayo ay nag-cover sa kanila, nagtatakip sa kanila, ang taong bayan na bubwisit na sa inyo, sa totoo lang. Oh. Ayan. Nako. Anyway, ayun namang special session, Nelson. Hindi, kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May panawagan. Pero tutuloy din namin, Jen. Ha? Tutuloy Ay, opo, kami, opo. tutuloy kami. Di lang namin mapiho kung anong araw next week. Ayun. Oh. May request kasi sa Malacanang, si Senate, acting pro tempore Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session dahil meron daw mga priority legislation Oho. na kailangang Nabinbin ba may yung sa batas. ano? Oho. Eh, ang sabi naman ng Pangulo, ipapatawag lang niyang special session kapag na-resolve na ang leadership sa Senado. Tama. Ayan mga kababayan, naalala ko noon, sabi nila, gusto na nila magpatawag ng special session kay Bongbong Marcos kasi mayroon daw pong special na batas na kailangan ay na hindi nabibigyan ng atensyon. Hindi ko alam kung si Biri ba nagsabi noon na nabanggit niya ay anti-dynasty. Magpapatawag ka ng special session dahil doon? Really? Gusto nyong magpatawag ng special session kasi gusto ninyong i-resolve kayo mismo kasama ng Malacanang ang leadership dyan sa Senado at para kumbaga mamilipit na naman kayo ng another senador or manakot na naman kayo ng senador para kumalas na naman uli. I think bago pa ninyo gawin yan, alam na ng taong bayan kung bakit kayo, kunyari, magpapatawag ng special session. Kasi gusto nyong manakot ng manakot hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyo. Alam na po ng tao yan. Sige na lang, gawin nyo ng lahat ng katarantaduhan ninyo anyway. Malapit ng 2028. Rin naman yun. Bakit ka mo? Pangkaraniwan kasi, Jen, ang special session ay palaging merong emergency element. Di ba? Yan po, oh. Isa sa mabuting halimbawa nung panahon ng COVID-19, dahil kailangan naming maipasa yung batas na Bayanihan law. bayanihan law. Yes po. Oh. Nag-special session. So makikita mo kaalakbay ng isang emergency situation. COVID-19 talaga ay napakalaki ng problema ang ibinigay sa bansa natin, ano. Kung minsan naman ang Pangulo ay nahingi ng emergency power. Yes po. Lalo na kung halimbawa isang sakuna na talagang pangkalahatan, ano? Mabuti na lang yung nangyari ngayon, nakasentro lang sa bahagi ng Mindanao at hindi naman kabuuan ng Mindanao. Pero halimbawa, ang nangyari ay buong bansa ay talagang Nawasak. hindi, ibig sabihin Apektado. may lindol sa kalakhan ng Mindanao, ganun din sa Visayas hanggang sa Luzon. Magre-require ng national emergency talaga, pati Opo. emergency power. Aha. Ganun ang nature ng pagtatawag ng special session. Hindi basta-basta pinapatawag. Hindi basta-basta pinapatawag. Karaniwan, kung halimbawa naman, merong certified na bills na hindi magawa-gawa, ay talagang tatawag. Kasi Special session yun, right? naka-break kami. Tatawag siya ng special session dahil nga doon sa certified na bills na gusto niyang matapos. Matapos. O Sa batas. may sa batas. Aha. Ganon. O kaya naman, may mga batas na
nasa advanced stage na ng legislation na halos pirmahan na lang ng Pangulo na napaka-importante kaugnay din ng isang emergency situation. Halimbawa, nangangailangan siya ng additional budget na hindi na naisama sa original budget ng 2026. Ayun, so pwede yun. Kailangan yun. Oo. Ibig sabihin, palaging merong elemento ng isang pangyayari na emergency ang karakter. Ganyan. Pero hindi ako naniniwala na dahil nga nagkakaroon kami ng sigalutan, hindi po pwedeng i-agenda o magkakaroon ng isang resolution na isisingit mo sa agenda yung reorganization ng Senate. Diba? Pwede yun. Oh. Hindi pwede yun. Palagay ko, baka magkaroon na naman ng problema pag isiningit mo yun. Palaging legislation. Okay? Advanced stage, o kaya yung nasa BICAM na, o kaya certified urgent ng President. Opo. Kaya kung sinabi ng Presidente, natatawag lang siya, kung organized na sila, tama siya doon. Tama, So hindi sa tatawag ng special session Para mag-organize. para lang mag-organize. Alam mo, yun ay tungkulin yun ng Senate President. Nasa rules namin yun, kung di ako nagkakamali, Section 42, Rule 14, na magre-reconvene lang kami para ma-reorganize kami. Hindi yun sakop ng Executive Department. Kami din yun. Kaya ito yung nagiging problema, kaya dinidiscuss natin kanina dyan. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan, Oo. alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito, may nakikinig sa ating Korte Suprema. na maestrado ng Korte Suprema, At naantig ang kanilang kalooban. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin Oo. bilang bahagi o bilang bayani sa panahon yon, sayang ang pagkakataon. para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Oo. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan. Kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, three equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay Yun. lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petition ng school teacher, ginamit na nila. Si Barry Kaya Tayam, naman gawin yun sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ayun. Marami na akong nakitang ganun. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, Opo. marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Hindi magiging, hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality.